Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay ang testimony ko. Gustong tahimikin ako ng isang lalaki kasi nag-preach ako ng katotohanan. So, mayroong isang lalaki sa YouTube, gusto niyang tahimikin ako. Nag-preach ako tungkol kay Holy Spirit. At ang Holy Spirit ay babae. And sabi niya, hindi totoo yan. And if ma-research mo in Jewish history, ang Holy Spirit, or yung sabi sa Old Testament ng wisdom, is babae. And at the same time, nag-pray ako kay Father God at Lord Jesus Christ, anong ang katotohanan? And napakita sa akin sa panaginip that si Holy Spirit ang babae, and sinong nag-preach tungkol sa itong false doctrine that lalaki siya ay mga pare, Roman Catholics. So mga lalaki, right? Kasi gusto nila i-dominate ang mundo. That lahat ng leaders ay lalaki. They're used by Satan. Now, nasabi ko ang katotohanan. Hindi ako to be shut up. Nobody's gonna shut me up. Kasi alam ko ang katotohanan. Nag-pray ako. Now, bakit ang lakas ang loob ko? Bakit hindi ako takot ma-persecute? Kasi nakita ko si Holy Spirit, Mother God, Jesus Christ, at Father God, nag-change nila ang buhay ko. Alam nyo, na-experience ko madaming pagsubok sa buhay. For example lang alam nyo yung si Job sa Bible? Di ba nawala ang mga anak niya? Ganun din sa akin. Hindi anak naman nawala sa akin. Magulang ko. Alam nyo, naalaga ko sila. Nakita ko silang nawala yung lakas nila. At gusto ko mabuhay sila. Even gamot. Lahat ng prayers, lahat ng fasting, pero will ni God yun. Mamatay sila. Para ma-experience ko ang buhay ni Job. Yun daw ang mission ko. Ngayon, patapos namatay ang magulang ko, nakasakit ako. Wala na aglaga sa akin. Pero sinong naalaga sa akin nang gumaling ako? Si Jesus Christ, Father God, and si Mother God, Holy Spirit. That's why kita nyo, ang lakas ko. Pwede ako mag-preach. Ang dami ko nadaanan ng hirap. Pero hindi ako susuko. That's why ang lakas loob ko. Hindi ako takot mamatay. Kasi alam ko, hindi ko pa time yet. Hindi pa ako natawag si Jesus Christ. Pero, when my time ko na, happy ako, ready ako. Pero habang ang buhay pa ako dito, sasabihin ko ang katotohanan, walang pipigil sa akin. Alam niyo bakit yung tao yun nagsabi sa akin, tahimik ako? And hindi lang siyang first time, okay? Ang dami din mga sa YouTube, Facebook, nagsusumpa sa akin. Sana mamatay ako, maaga. Pero hindi sila Diyos. Alam niyo, si Father God, siya yung hawak ng buhay natin eh. Hindi naman tao. Sasabihin ng mga taong gusto nila patayin ako. Kasi nagawa ko ang kalooban ng Diyos. Pero hindi mangyayari yun. Unless God allows it. Kung kalooban ng Diyos at that time. Pero hindi kalooban ng Diyos pa eh.
'Di ba? Actually, mas lalong lumakas ako. Isip at puso at katawan. Kasi alam nyo, when sabing mga taong ganyan, ng negative, mas lalong gumana ang desire kong gawin ang kalooban ng Diyos. Hindi na parang, ay, kawawa ako. Kasi nakita ko yung nagbagong buhay ako eh. And sinong na-strengthen ako? Si Father God, Lord Jesus Christ, and Mother God, Holy Spirit. Yung tao yun, siya nang ang one of the many anak ng demonyo gustong to shut me down. Wala akong galit sa kanya, pero naawa ako sa kanya. Kasi patapos siyang mamatay dito sa mundo, pupunta siya sa impyerno. Pwede siyang magsalita lahat ng masama tungkol sa akin. Mali ako. False prophetess ako or whatever. False servant of God. Wala akong pakialam. Anong importante? Ano sabi ni Father God, Lord Jesus Christ at Mother God, Holy Spirit, sabi sa akin, anong dapat kong gawin? And sundin ko. Tapusin ko ang mission ko dito sa mundo. Yun ang goal ko. So, at the same time, hindi ako takot mamatay kasi lahat ng pamilya ko halos andun na sa langit. Ako nang naiwan dito. So, bakit ganon? Matatakot akong masakta ng mga tao? Paligid ko, angels eh. Nakita ko na yun eh. Na-experience ko na ang daming pagsubok sa buhay. Muntik na akong nasagasa ng kotse. Merong mga lalaki gustong saktan ako kasi nainis sila sa akin. Kasi nag-enjoy ako sa buhay. Ang gawin ng kalooban ng Diyos, smiley face. Pero naiinggit sa akin kasi yung buhay nila hindi maganda. Kasi you can't shut me off. Kasi I have Jesus Christ sa loob ko. At si Mother God, Holy Spirit, and Father God. Sila ang lakas ko. So, hindi ako takot. Wala akong takot. Even si Satan, I'm not afraid of him. Kasi, si Jesus Christ na nasa loob ko. Na-defeat ni Jesus Christ si Satan. Si Jesus Christ na sa loob ko. Bakit matakot akong mamatay? Or matakot ako kay Satan? Greater is the one in me than the one who is in the world. Si Satan. Tandaan nyo yan. So, sana, na-encourage kayo dito sa message ko video. Tungkol sa mga taong kung merong napapersecute sa iyo or na put you down, huwag niyo isipin na kawawa kayo. Isipin niyo, kawawa sila. Kasi someday, maja-judge sila ni Jesus Christ. And kung hindi sila nagsisi, pupunta sila sa impyerno. Pero yung duty mo, you forgive yung mga taong ganyan. Kasi gamit sila ni Satan para irita ka, para makasala ka. Ako, alam ko na yung gimmick niya. Kasi napakita ni Jesus Christ sa akin. It's a game. Life is a game. Dapat malaman mo ang rules ng game. And tandaan nyo, sa dulo,
panalo si Jesus Christ. So, dapat nasa team Jesus Christ ka, hindi team Satan. Kasi talo na siya noon pa. Na yun nang try niya lahat ng ways para mairita ka. Okay? And number 2, huwag ka matakot mamatay. Kung gagawin mo ang kalooban ng Diyos, nagsisisi ka sa lahat ng kasalanan mo at namatay ka kasi merong mga taong gustong patayin ka, pasok ka sa langit. Kilala ka ni Jesus Christ. Gusto mo, andito ka pa sa mundo, ang hirap ng ang buhay. Actually, naiinggit na nga ako sa mga pamilya ko sa langit Happy na sila Pero meron pa rin akong mission dito. And yung mission ko, besides, repent ko lahat ng kasalanan ko. Ma-encourage lahat ng mga tao, especially mga Pilipino. Malakas loob, matapang, hindi takot mamatay para kay Jesus Christ. Tignan niyo ang buhay ko. Sana na-inspire kayo. So, please share this message para malaman na lahat ng Pilipino that when ma-persecute kayo, huwag kayo maging kawawa ng ayoko na, nahihina na ako loob. Hindi. Mas lalong gumana kang lakas loob. Gawin mo ang kalooban ng Diyos. Anong tama? Kasi ang daming mga taong blind ang mata nila. Spiritually blind. And matigas ang puso nila. Kailangan mag-preach natin ang katotohanan para magising sila sa truth. Para sana magsisi sila sa lahat ng kasalanan nila, makapasok sa langit. Pero always remember, meron pa rin choice ang mga tao, free will. Huwag niyong pilitin. Kailangan lang natin ma-inspire sila. Pero importante, tayo mismo makapasok sa langit through repentance at gawin ang kalooban ng Diyos. Araw-araw. This is the end of the video. May Jesus Christ bless you.